300,000 buwan-buwan, posible yan dito sa Timyas, Lechon Manok. 162 branches na to, di ba? First rolling na lechon manok dito sa Pilipinas. Ay, una ba to? Yes, boss. Ito yung Yung ibang una. brand wala nun? Pangalawa na sila. Pangalawa na lang sila. Oh, kapag hindi okay yung isang location, you can transfer it anytime, anywhere. Yun ang kagandahan sa mobile business, mga boss. Libre yan. Libre yung bata. Libre rin bata. Sinama ko kayo kung saan nagpapagawa yung mga sikat na mga brand. Kagaya nitong sobrang sikat na coffee shop business. Alam mo ba na dito rin ginagawa yan? Sa lahat ng industriya, pwede po ang mobile business. Wala nang limitation, boss. Hindi lang pang food business ang trailer business. 100, 200, 300,000 buwan-buwan, posible yan dito sa Timyas, Lechon Manok. Napakaganda nitong negosyo na ito. Alam mo kung bakit? Simple lang. May gulong yan. Ibig sabihin, kahit saan, pwede mo itong ilagay. At higit sa lahat, kumikita ito ng maganda at ipapaliwanag ko sa inyo kung paano. Ito yung sample ng rotisserie dito sa food trailer na ito. Bukod dyan, lahat ng skewers na gagamitin ninyo ay talaga namang food grade at stainless din, mga boss. Bawat package, upon turnover, meron kang 100 pieces na marinated chicken. Asan? Yung ganito. Of course, meron itong kasamang chopping table, chopping board and knife, foil and tongs, cleaning materials, condiments, spotlight lightings at accessories. Of course, yung Timyas uniform. Alam ka naman pumasok yung tao nyo na walang uniform. At syempre, kumpleto ang support ng Timyas Lechon Manok sa lahat ng franchisee niya. Kapag nag-open ka, yung venue setup, tutulungan ka nila. May libre ka pang promotional items na hanggang 100 bottles of Coke. Akin na yung Coke. Ito na kayong Coke. So, meron tayong sound setup. Siyempre, may opening tayo. Kasama na rin dyan yung mascot. Lifetime ang contract, kaya wala itong renewal, mga boss. Bakit kamo? Lifetime nga. DTI registration, usage of name and logo of Timyas, Lechon Manok Chicken. Siyempre, sa lahat ng opening, meron tayong kasamang hands-on training na kami mismo yung pupunta sa outlet ninyo. Meron din itong marketing support kagaya na nangyayari ngayon, mga boss. Ito na yung isa sa mga marketing support ng Timyas Lechon Manok. So, ngayon, mga boss, ipapakita ko sa inyo yung menu ng Timyas Lechon Manok. So, example, bumili kayo ng one whole chicken. 299 pesos ang halaga niyan dahil naka-promo, may libreng soft drinks. At alam nyo ba, kada isang manok ay pwede kang kumita ng 70 to 90 pesos. Ha? Bukod dyan, meron din tayong meal, mga boss. Kagaya nito, 169 pesos. Meron kang chicken barbecue, may pork barbecue ka. And of course, may rice yan. So, ganito po ang preparation yan. So, sa 99 pesos, meron kang quarter leg chicken with rice. And of course, sa 99 pesos, meron kang, ayan, 2 sticks ng barbecue with rice. So, ito po yung menu ninyo kapag nag-open kayo ng food trailer na kagaya nito. Okay. At ngayon, makakasama na nga natin ang may-ari. Ang mga may-ari pala ng Timyas Lechon Manok na meron ng 162 outlets nationwide. At ngayon, yung panibago nilang concept na food trailer ang ipapakilala nila sa inyo. So tara, dali. Anong pangalan, boss? Regan. Anong pangalan? Don. O, ikaw, anong pangalan? Gerson! Boss Gerson, si Boss Don, tsaka si Boss Regan. Alright. So bakit naisipan ninyo na ilagay sa food trailer itong Timyas? Para mas madali at mas palipat-lipat si Timyas. Halimbawa, mahina ang pwesto, pwede we could easily transfer to any location. So dahil ikaw ang salarin naman, boss, Oh, boss. na gumawa ng food trailer na ito, ano ang nakikita mong future sa mga franchisee mo? So, ito yung first rolling na lechon manok dito sa Pilipinas. Ay, una ba to? Yes, boss. Ito yung Yung una. ibang brand wala nun? Wala. Pangalawa At na sila. hindi- Ha? Pangalawa na sila. Pangalawa na lang sila. Oh, tsaka FDA approve yung produkto natin. FDA approved! Importante ba yun? Of course. Bakit importante ba yung FDA Of approved? course, para sa cleanliness. So, ang mga manok natin is well sanitized yan. Pati yung mga barbecues natin. Nilaunch ninyo tong trailer, yung mobile business natin, Yes, boss. Sino ang mga magpa-franchise nito? Yung mga magpa-franchise nito, syempre, yung gustong ma-lower yung risk nung pag-uumpisa ng negosyo. Bakit Kasi- nalo-lower yung risk, boss? Yung risk kasi madalas nasa location. So, kung yung yung business mo, pwede mong ilipat sa kung saan-saan. So, that's one edge para sa mga nagninegosyo na pag hindi okay yung isang location, you can transfer it anytime, anywhere. Ayun, so yun ang kagandahan sa mobile business, mga boss. Pwede kang umulit-ulit, palipat-lipat. Mag-try. Ang maganda, boss, sa food trailer ba, example, nandito ako sa location na to, tapos nilipat ko sa kabilang location, kailangan ko bang magbayad ulit sa inyo ng franchising? Wala, hindi na kailangan nun. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Lifetime na yan. Lifetime na yan. Libre yan.
babatakin namin yung trailer nyo papunta dun sa kabilang location. Libre yung batak. Yes. Libre bata. So tandaan ninyo boss ha, palipat-lipat hanggang sa gumana yung location na paglalagyan ninyo ng lechon manok ninyo. Siyempre sa mga kababayan natin, mga OFW, naghahanap kayo ng magandang food business dito sa Pilipinas. So this is the first of its kind na lechon manok na po pwede nyo dalhin kung saan-saan. Naintindihan nyo? Yun na yun. So ngayon mga boss, lilipat tayo ngayon doon sa kung saan ginagawa itong Timyas Lechon Manok, which is sa Kenta, Cogaco, boss. Ipapakita natin kung saan at kung paano ginagawa yung trailer ni Timyas. Alright! Nakikita nyo ba itong mga food trailer tsaka food trucks na to? Lahat ng mga malalaking kumpanya ngayon nagda-diversify papunta doon sa mobile business. At alam nyo ba na dito sa Pilipinas, isa lang ang pinupuntahan nila para magpagawa ng mobile business? Tara na dito sa Kenta, Cogaco. Ito, for a specific brand po ito. Ayan. So yung nakita nyo yung stainless steel pa. Pero para makita ninyo yung total idea, example coffee shop, ito po siya. Yan. So ganito yan. Ganito yung setup niya. Gumagawa rin sila ng mga ganito, boss. Yan. So ito yung parang kiosk type lang nila. Alright? So ito yung mga mamaliliit na version. Pero karamihan ng mga company ngayon, ang pinapagawa nila, yung mga gano'n, no? So dito lahat stainless steel ang ginagamit nila. So kung mapapansin nyo dito, ayan, camper van yan yung ginagawa na yan. Ito, mga trailers pa rin ito. Ito na yung sikreto. Kumbaga, sinama ko kayo kung saan nagpapagawa yung mga sikat na mga brand na nagpapagawa ng mobile business nila. So, again mga boss, dito lang yan sa Kenta, Cogaco. Kagaya nitong sobrang sikat na coffee shop business. Alam mo ba na dito rin ginagawa yan? Hindi lang basta food business, pati mga camper van na kagaya nito ay ginagawa rin nila. So ngayon, papasukin natin itong camper home na ito. Ayan, so ito ay ginagawa rin dito sa Kenta, Cogaco. At gusto ko kayong i-tour sa loob kung ano nga ba ang laman nitong camper home na ito. Pero as you can see, outside pa lang may awning na tayo. Ayan, so it's an automatic awning. Tapos meron po siyang 4, no, na poste na para may stabilize kung sakasakaling doon na kayo magka-camping. Ayan. Merong fully functional na CR at nandito ang higaan natin. Nandito ang lutuan. May gripo yan. Microwave. Additional. Charan! Higaan ulit. Ayan. So may air conditioning tayo dito sa loob. At syempre, nandyan yung mga cabinets natin. At literal, po pwede na siyang tirahan. So yung ginamit nila na unit dito is Tamaro FX, no? So ito yung mga bintana, ito yung awning. Yan, so extended siya. So dito yung nakita nyo kanina sa loob na po pwedeng tulugan. Pero pupuntahan natin itong mas malaki. Alright, so nandito tayo sa loob ng mas malaking camper van. Ayan, so dito may pull-up bed tayo. Pull-up bed siya, pero sofa din siya. Okay? Meron tayong lalagyanan dito, additional cabinet. Tapos dito sa ibabaw, this is also a bed. O pwede rin dito yung mga maliliit na tao dito. Yan. So this is the sofa. As you can see, po tayo dito. Makakaupo ka ng komportable rito. Ayan. Pull-up cabinet niya. Oh. This is also a pull-up bed. Try natin. Yan. Siyempre, may power at electricity rin ito. Pwede kayo maglagay ng ref with freezer. Pwede. May CCTV para kita nyo sa gabi yung nangyayari sa labas. Meron tayo ditong exhaust. Kung magluluto kayo dito sa napakagandang kitchen na ito. Ayan. May faucet tayo. And of course, yung fully functional na CR. So ito yung mga pull-up tables natin. Ayan. Po pwede nating magamit dito. Alright. So yan yung isang example ng camper van natin. Boss Regan, ano-ano ba yung mga business na ginawa mong mobile? Tulad nito, empanada business. At ano pa? Ito pa yung siomai business. Merch business naman. Ito yung helmet shop business naman. Ha? Ano pa, boss? Ito pa yung mga mobile library. Library! Ano pa? At ito yung mobile pharmacy. Butika! Mobile na rin! So, ibig sabihin, wala nang limitation, boss. Hindi lang pang food business ang trailer business. Ibig sabihin, sa lahat ng industriya, pwede po ang mobile business. Tama, boss? Yes, boss. Bakit relevant
ang mobile business dito sa Pilipinas? Tulad ng coffee concept na Sisius Coffee, nahihirapan na sila sa mga location. Or if meron namang magandang location, napakamahal naman ng renta. Yes. Kaya ngayon mga boss, tinuro ko na sa inyo kung sino yung pinagkukunan ng mga sikat kilalang negosyo dito sa Pilipinas. Hindi na ninyo kailangan maghanap pa. Nasa baba, Kenta Kogaku. Description ng kanilang social media account at nandyan din yung proof of concept ng lahat ng mga ginawa nila doon sa social media account nila. Si Boss Regan mismo ang sasagot sa inyo at siya mismo ang mag-accommodate sa inyo sa mobile business ninyo. Walang limitation. Kahit motor, tricycle, e-bike, po pwede natin gawin lahat yan na mobile business. So with that mga boss, maraming salamat sa inyo. And God bless sa inyong lahat.